Operational na ang mga pasilidad na ipinatayo ng China sa Kagitingan, Zamora at Mischief Reefs na nasa Spratlys na sakop ng West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma ng opisyal na pahayagan ng China na Global Times. Paliwanag ng Chinese Ministry of Natural Resources, layunin ng mga pasilidad na ito na palakasin ang ecological protection sa rehiyon. Pero dahil sa mga istruktura, maraming bahura ang nasira. Kaya naman ire-rehabilitate raw nila ang mga ito. Nakatakda silang mag-survey para matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng proteksyon at sa pamamagitan ng artipisyal na pamamaraan, tutulungan daw nila na muling mabuhay ang coral reef ecosystem. Nauna nang naglunsad ng Marine Observation Center sa 3 bahura ang China. Nagbibigay ito ng disaster alarm sa international society at mga dumaraang sasakyang pandagat. Ayon sa isang eksperto, dapat seryosohin ng China ang plano nilang pag-restore sa mga bahura. This kind of announcement should be taken seriously. The potential impact of this kind of activity, if it is not participated in by other countries, would be to demonstrate eventually that China actually does have jurisdiction and control of the South China Sea. Inanunsyo naman ng Vietnam ang kagustuhan nitong gumawa ng hakbang para pigilan ang mga ginagawa ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa negotiating draft ng ASEAN Code of Conduct, nakasaad na nais nilang magkaroon ng ban sa Air Defense Identification Zone, bagay na tinututulan ng China. Gusto rin ng Vietnam na ipagbawal ang military drill sa South China Sea. Hinikayat ng Vietnam ang mga karatig bansa na makibahagi sa negotiation process. Wala pang tugon dito ang Singapore na chairman ngayon ng ASEAN. Nakahanda namang sumuporta ang Thailand. Wala pang opisyal na tugon dito ang Pilipinas. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Department of Foreign Affairs sa issue. Pero sabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, magandang magkaroon ng konsultasyon ang ating bansa at Vietnam para magpalitan ng mga opinyon kaugnay sa issue. Hindi lang daw kasi ito makabubuti para sa dalawang bansa, kundi para sa iba na rin. Magandang pangitain din daw ito na ang mga maliliit na bansa ay pwedeng magsama-sama para tapatan ng isang agresibong bansa gaya ng China. JP Soriano, GMA News.